Pakinggan natin itong mga sinabi ni Mima Alicia patungkol kay Willie Rabillame, no? Nagbibigay siya ng reaction and then mamaya bigyan po natin ng reaction. Dito napuri din niya si Atty. Leni Robredo. Si Mima Alicia po ay dating DDS pero ngayon ay BBM supporter na lang po siya, no? At isa na siya sa mga bumabatikos, no? Dun sa mga DDS at dun sa kanilang sinusuportahan dahil mismo siya hindi niya nagugustuhan yung mga nangyayari. Ano po? So, pakinggan natin si Mima Alicia dahil on point at maganda yung mga sinabi niya dito. Ito na po. Alam nyo guys, ayokong laitin si Kuya Will. Pero, sabi niya, palagay ko, handa na ako. Handa na ho akong gumawa ng kabutihan. Handa na ho akong magsilbi sa bayan. Handa na akong magsilbi sa ating kababayan na nangangailangan ng tulong. Kuya Will naman, bigyan ng jacket yan. Alam mo, yung pagiging senador Kuya Will, hindi yan sa usapang kabutihan, hindi yan sa usapang maitutulong mo. Legislator, ang senador, tagagawa ng batas. Ikaw na din ang nagsabi in the first place na wala kang alam sa batas. Baka pagtawanan ka lang ng mga kapwa mo senador na matatalino sa'yo. Ikaw din yung nagsabi na hindi ka marunong mag-English. At ikaw din yung nagsabi na hindi ka abogado. So, nasaan yung word of honor mo? At kung gusto mong makatulong at gumawa ng kabutihan sa ating bayan, madami ka namang choices. Kahit hindi ka tumakbo sa Senado, pwede kang makatulong. For example, mag-charity ka. Diba? Bumuo ka ng non-government organization katulad ng Angat Buhay. Diba? Madaming paraan para makatulong. Kung si former Vice President Leni Robredo nga na hindi nanalo ng eleksyon, nakakatulong pa din sa pamamagitan ng non-government organization, ikaw kahit hindi ka tumakbo, kaya mong tumulong, Kuya Will. Huwag mong gayahin si Robin, huwag mong gayahin yun. Huwag mong gayahin yun, huwag kang sumabay sa yapak niya. Naku, baka isa ka din sa gigisahin dyan. Well, kung sa bagay, si Manny Pacquiao nga nakasurvive for how many years dyan sa Senado, si Lito Lapid. Tapos ngayon si Robby, alam ko Kuya Will, panalo ka na agad dyan. Alam ko na yan. Knowing the mindset of, Filipino na kapag ikaw ay actor, malakas yung exposure mo sa social media na tumutulong ko, no? Diba? Katulad kay Rapi Tulfo. Punuin nyo na lang guys ng mga clown ng Senado. Sana no, yung qualification kapag tumakbo ka bilang senador, dapat baguhin din. Nakakahiya, no? Nakakahiya kasi. Nakakahiya na napuno na ng komedyante ba ang Senado tapos mga walang naiambag kundi puro pabibo. Alam nyo, dati isa ako sa inis na inis dito kay Mima Alicia, no? Dahil masakit din magsalita to kay Atty. Leni. Pero ngayon, kapag nakikita ko yung mga content niya sa TikTok, dito sa YouTube, no? Nakikita ko na may paggalang na siya kay Atty. Leni Robredo. Hindi lang kay Atty. Leni, no? Pati kay dating Senator Antonio Trillanes at Senator Laila de Lima. Actually, yung ibang content niya nga na napanood ko, pinagtatanggol pa niya si Senator Trillanes at si Senator de Lima. Gumagawa siya ng content para ipaalam yung totoo about dun sa mga bintang kay Senator Trillanes, no? So, para sa akin, talagang nag-iba yung kanyang paninindigan ngayon, yung pananaw niya ngayon patungkol sa mga politiko na sinusuportahan din natin, ano? At ako'y natutuwa doon, ano? Dahil kahit papaano, bumabawi siya, no? Pero syempre, hindi po natin makakalimutan yung mga masasakit din na salita na sinabi niya kay Atty. Leni Robredo. Pero ngayon, sana bumawi siya, no? At nagpapasalamat ako dahil may respeto siya, may paggalang siya kapag ina-address niya si Atty. Leni Robredo. Sabi pa nga niya, former Vice President, ano, and kinumend niya yung Angat Buhay at yung ginagawa ni Atty. Leni Robredo kahit wala na sa posisyon. Pagdating dun sa mga sinabi niya, mga komento niya patungkol sa desisyon ni Willie Rabillame na tumakbo, sumasang-ayon din ako doon dahil talaga namang sandamakmak na po, no, ang mga artista sa Senado. At saka sa Congress din yata kung di ako nagkakamali. Pero alam nyo, hindi naman sa minamaliit natin sila, no, pero mas maraming qualified at mas maraming magagaling, no, mga abogado, yung may mga PhD sa economics, sa politics, no, yung totoong nag-aral at may background, no, patungkol sa policy making, no, hindi yung ang background mo ay naging TV host ka at alam niyo na, umarte, naging artista, gumawa ng pelikula. Pero hindi naman natin tinatanggalan ng karapatan at hindi natin minamaliit yung mga artista. Kaso nga lang, ang sinasabi natin, mas maraming qualified at mas maraming pwede at sa tingin ko ay mas magiging magaling at makakatulong sa bansa kapag mga expert at mga may knowledge talaga pagdating sa policy making ang iluluklok natin dyan. Dahil sabi nga ni Mima, hindi pagkakawang gawa or pamimigay ng ayuda ang
focus ng trabaho ng mga senador. Yan po yung mali sa ating mga Pilipino, porkit matulungin, porkit mabait, no, iluluklok na natin sa pagka-senador or pagka-congressman. No, hindi po dapat ganoon. Hindi po dapat ganoon kasi nga po gumagawa sila ng batas, no. Kung gusto pala nilang maging matulungin, no, at mamigay, tumulong sa mahihirap, edi dapat humingi sila ng posisyon sa DSWD or sa iba pang ahensya ng gobyerno na ginagampanan ang pagtulong, no, yung pagkakawang gawa. Dapat ganoon. And then again, nagpapasalamat tayo kay Mima Alicia dahil nire-respeto na niya si Atty. Lenny at nare-recognize niya ang nagagawa ng Atty. Lenny para sa mga Pilipino at sa Pilipinas, no? Kahit dati siyang DDS at kahit isa siyang BBM supporter, nakikita niya, nare-recognize niya at kinukomment niya yung mga contribution ng Angat Buhay at ni Atty. Lenny Robredo. Ano pong masasabi niyo sa ibinahagi ko sa inyo, mga kakamping, mga kababayan? Comment down below at sana pang like niyo ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.